Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikapitong kabanata ng Esther at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Makikita po natin dito ang istorya o ang pagpapatuloy ng istorya ni Esther, Haman at Mordecai. Bago ang ikalawang piging ay nabasa natin kung paanong si Esther ay nanalangin at nag-ayuno. Kaya naman ang kabanatang ito ay hatiin natin sa ilang mga parte at unang bahagi ay verse 1 to 6. Ang kasamaan ni Haman. Sabi po dito sa verse 1, si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng ating kaharian. Iyon ay ang ikalawang pagkakataon na itinanong ni Haman o ni Xerxes ang katanungan na ito. Nais niyang sabihin sa kanya ang katotohanan. Ngunit hindi niya pa direktang pinunto ang katotohanan. Dito makikita po natin ang isang bagay na dapat po tayong matuto kay Esther. Sabi ni Esther dito, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas, sapagkat kami po ay pinagpili para patayin at lipulin. Mapapansin po natin dito na binigyang puwang ni Esther ang otoridad na pag-isipan kung ano ang nararapat para sa kanya at sa kanyang lipi. Hindi niya agad sinabi ang punto kung paanong sila ay pinagbabantaan ng buhay ni Haman. Kung kami po ay pinagpili upang maging mag-alipin, magsasawalang kibok na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa, subalit kami po ay nilipol na. Hindi agad kinompronta o kaya hinamon ni Esther ang hari. Pagkatapos ay sumagot si Xerxes, sinong may pakana ng mga bagay na ito? Pagkatapos sumagot si Esther, ang aming kaaway at tagausig ang masamang si Haman. At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Nilikha ng Diyos ang mundo at hindi lamang po niya tinitingnan ang buong mundo mula sa kalayuan, bagkus ay nakatingin sa lahat ng nangyayari sa mundo. Siya din ay nagbibigay ng kalayaan na magdesisyon ang mga tao. Dahil nirerespeto po niya kung ano man ang nais ng tao. Kumbaga ay nililibretahan niya din ang kanyang sarili. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na wala nang gagawin ng Panginoon.
Madalas may mga pagkakataon, tinatanong po natin, Panginoon, nasaan ka? Bakit hindi ka pa kumikilos? At kung ikaw ay nasa katayuan ni Esther, maaaring ikaw ay magmamadali na tumugon. Pagkatapos ay maaaring akusahan ng Panginoon, hindi mo pinapakinggan ang aking panalangin. Ngunit kung tutuusin ng Panginoon ay nagbibigay ng tamang pagkakataon. Hindi po ibig sabihin nito na basta-basta na lang din po tayong gagawa ng sarili nating desisyon. Makikita po natin ang nakakubling plano ng Diyos. Dapat po nating respetuhin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung ang Diyos ay hindi po kumikilos ngayon, hindi po ibig sabihin na habang buhay na siyang hindi kumikilos. Maraming beses ay mabilis po tayong kumilos. Sa atin pong limitadong pag-iisip, dapat po nating bigyan ng kalayaan ng Diyos na kumilos. Ang Diyos ay totoo. Siya ang atin pong nabubuhay na Panginoon. Hindi po siya basta lamang naghihintay. Tayo po ay maghihintay sa tamang pagkakataon na inihanda ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Ngunit siya pa rin ay nagbibigay ng pagkakataon para sa tao. At kung paano po tayo tumugon sa Kanya, alam din po ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, dapat po nating maunawaan kung sino ang Diyos sa atin po mga buhay. Kung mapapansin po natin ni minsan ay hindi po nabanggit ang pangalan ng Panginoon sa librong ito. Maaaring nakita po natin kung paano maraming naging pagbabago sa istoryang ito, ngunit ang Diyos ay hindi po nawalan ng hustisya, hindi rin po nagbago. Si Esther ay naghintay po ng isang gabi. At naghintay po siya ng ikalawang piking. Matututunan po natin dito na matuto din po na dapat po tayong maghintay sa Panginoon at tignan kung ano man ang ikinikilos ng Panginoon.
Sunod ay sa verse 7 hanggang 10 kung paanong ang dapat sanang bitayan para kay Mordecai ay napunta kay Haman. Nang inihanda ni Haman ang bitayan na ito, alam ng buong palasyo ang tungkol po dito. Puno siya ng kayabangan. Nais niyang malaman ng buong mundo kung paano siya ang sunod sa kapangyarihan, sunod kay Haring Xerxes. Ngunit bandang huli siya naman ang naibitay sa bitayang ito. Sabi sa verse 7, galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nang makaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya ay paparusahan ng hari. Pagkatapos sabi sa verse 8, nagbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Ang lahat ba na ito ay basta-basta lamang na pagkakataon? Maaring para sa atin tayo ay natutuwa na makita ang mga pangyayaring ito na katulad ng isang drama, ngunit ang lahat ng nangyayari ay nasa kamay ng Panginoon. Ang lahat ay nasa kamay ng Panginoon. At kung mapapansin po natin, para bang nasa bigla-bigla lamang ng mga pagkakataon. Ngunit kung tutusin, kung hindi inihanda ni Haman ang bitayan na ito, lalo na para kay Mordecai, wala sanang bitayan na nakahanda para sa kanya.
Atin po bang pipiliin ang kalooban ng Diyos? Ang atin po bang puso ay nasa kalooban ng Diyos? Maaaring may mga pagkakataon itinataas po natin ang ating sarili kung gaano tayo kagaling, gaano tayo kabuti. Pagkatapos ay magdadala lamang ng sariling problema sa atin pong sarili. Ang unang bahagi, pinakita po kung paanong si Esther ay marunong manalangin. At ang taong nananalangin, malalaman po nito kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon ay pagkakataon na po para kay Pastor Joshua. Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay magbabasahin po natin ang ikapitong kabanata ng Esther na magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Madalas sa pagbabasa po natin ng kabanatang ito, tinitignan po natin ang perspektibo mula kay Esther. Ngunit nais ko lamang pong dagdagan, lalo na sa perspektibo ni Esther, ang Diyos ay kumikilos. Nabanggit po ni Pastor HK ang tungkol sa coincidence. Mula chapter 5 hanggang chapter 7, o kahit pa sa chapter 4, ang mga karanasan ni Mordecai at kung gaano kayabang si Haman. Sino ba si Haman at ano ang nais niya? Nang si Haman ang nais niyang patayin ang lahat ng mga Hudyo, kinailangang tumindig ni Esther. Madalas tinitignan po lamang po natin si Esther. Totoo po yun, ngunit makikita din po natin na ang kasamaan ni Haman nais niya na ubusin o kaya lipulin ng mga Hudyo. Ayan, mayroon po tayong aaktong Haman, iyon si Joey. Sabi sa chapter 6, lalo na sa verse 4, nagtanong ang hari sino bang nasa bulwagan, samantala noon ay napapasok si bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayan si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Ito si Haman at nais niyang atakihin ang mga Hudyo. At ang bawat isa po sa atin, humaharap din po tayo sa mga atake ng kaaway. Maaring sakit at karamdaman, o kaya ay atake mula sa ibang tao. At noon, ang mga Hudyo ay nasa pag-aatake ng iba't ibang mga tao.
Bilang mga Kristiyano sa atin pong mga buhay, sa atin pong paglalakbay, harap po tayo sa maraming mga pag-atake ng kaaway. Bilang mga espiritual na being, hindi lamang po natin nakikita ang mga bagay-bagay sa mundo ng 2D. Sa likod ni Haman, kumikilos din po ang kaaway, ang Satanas. Bilang iglesia, dapat po tayong lumakad sa espiritual na mundo. Nakikita po natin ang nangyayari sa pisikal na aspeto at nakikita din po natin kung paano kumikilos ang nasa espiritu. Ano man ang nangyayari sa espiritu ay lalabas din sa pisikal na aspeto. Ito si Esther, naghihintay, nananalangit at nananalangin. Hindi po siya nawalan ng pasensya sa paghihintay. Ganito po ang nangyayari. Sabi ng hari, kaya kong ibigay sa iyo kahit ang kalahati ng kaharian. Ngunit sabi ni Esther, hindi kailangan, basta dalhin mo lamang si Haman sa ikalawang piging na aking ihahanda. Hindi niya sinabing, patayin niyo ang aming kaaway na si Haman. Maaring ito ay kakaiba para sa atin. Kung tayo po ang nasa katayuan niya, maaring ipipilit natin o kaya'y sasabihin agad, si Haman ay napakasama, patayin niyo siya. Hari, mahal mo ba ako? Ito po ay isang bagay na dapat po nating makita. Sa ganitong pagkakataon, bakit nagkaroon ng gano'n na lamang na pabor si Esther? May mga pagkakataon na gusto nating mabigyang solusyon agad ang krisis na ating kinakaharap. Ano ang hinihintay ni Esther? Iyon po ay ang pagkilos ng Panginoon.
Iyon po ay isang bagay na dapat po nating matutunan. Minsan ay napakahirap na hintayin ang pagkilos ng Diyos at mahirap din sa Panginoon na kumilos dahil sa pisikal na mundo. Si Haman ay napakayabang, mayroon po siyang sariling kapangyarihan, ngunit naroon ang mga taga-Hudyo na nanalangin, naniniwala na ang lahat ay nasa kamay ng Panginoon. Hinintay din ni Mordecai ang pagkilos ng Diyos. Naroon ang realidad ng tungkol sa Panginoon. Kung hindi po kumikilos ang Panginoon, hindi rin po dapat tayo kumilos, bagkus ay patuloy na maghintay. Iyon po ay nasa perspektibo ni Esther. Ang punto, makikita po natin sa atin pong Biblia. Narito si Haman at si Esther. Sa atin pong pagbabasa nito, dapat po nating makita kung ano man ang nakita din ni Esther. At iyon ay nakita niya ang Panginoon. Sa chapter 6, Part 2, I know the part 1 is not that in. dito ay sinabi pa ng hari kay Esther na kaya niyang ibigay kahit ang kalahati ng kaharian. Ngunit una sa verse 1, sabi po doon, ng gabing iyon hindi makatulog si Haring Xerxes. At sa pagputuloy na pagbabasa, verse 4 ng chapter 6, nabanggit kung paanong naligtas ni Mordecai ang hari. Sabi sa verse 4, samantala noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Chapter 7, verse 10. Sabi dito, pinitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai pagkatapos napawi na ang galit ng hari. Chapter 7, verse 10. Nais ni Haman na maibitay si Mordecai sa bitayan, ngunit bandang huli si Haman din ang nabitayan sa bitayang iyon. Nabasa po natin kung paanong naparangalan si Mordecai at tinawag ni hari si Haman na gawin iyon. Pagkatapos si Haman ay pumunta sa piging ni Esther. Sa verse 7, galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Pagkatapos, naiwan si Haman na nagmamakaawa kay Esther. Pagkatapos pagbalik niya ay nakita niyang nakadapa na si Haman sa harap ng reyna. 喜欢你写，他去年就是最喜欢你写的，你更要写，不是也就算了。 Sa
nakita ng oh, nakita ng hari na nakadapa si Haman sa kung nasaan man si Esther. At para kay Haman, ito ay paglampas ng teritoryo na para bang pinasok na rin ni Haman ang teritoryo ni Esther na teritoryo din niya bilang hari. Pagkatapos ay nabagalit ang hari. Pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masamang reyna at sa loob pa ng aking pamamahay. Pagkatapos ay naipag-utos na si Haman ay maibitay sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Ang Diyos ang patuloy na kumikilos. Sa bawat pag-atake ng kaaway, katulad po ngayon, humaharap po tayo ng iba't ibang mga pag-atake online man o kahit sa paligid po natin. Ngunit patuloy po tayo maghihintay sa Panginoon at tignan kung paano kumikilos ang Panginoon. Ang rema ay nasa chapter 7 verse 10. Pinitay si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai pagkatapos napawi na ang galit ng hari. Ang hari, ang representasyon ng Panginoon. Ang Panginoon ay kumikilos. Hindi lamang po niya bastang hinayaan na si Esther ay maatake o ang mga Hudyo na malipol. Ngunit ang lahat ng ito ay hinayaang mangyari ng Diyos upang maunawaan ng mga tao kung gaano siya kadakila at kamakapangyarihan. Bilang mga Israelita, bilang mananampalataya ng Diyos, hindi lamang po dapat tayo matakot o kaya'y maging katulad ni Haman. O kaya'y basta na lamang lumaban, maghiganti, bagkus tayo ay dapat na nakatingin sa Diyos lamang. Huwag magyabang, bagkus ay tumingin lamang sa Panginoon. Kung kukilos ang Diyos, doon din po tayo kikilos. Panghuli, si Haman ay naisabit sa bitayan. Ang mga masasama ay mahuhulog din mismo sa patibong na kanilang inihanda para sa lipin ng Panginoon. Dapat lamang po tayong tumugon sa Panginoon at hindi po natin kailangang magkaroon ng paghihiganti o kaya galit sa kung anumang ginagawa ng tao. Kung ang tao ay puno ng kapaitan at nais po tayong saktan, hindi po natin kailangang lumaban o kaya ay paggantihan ayon sa kung anong mayroon po tayo. Nung ako ay bata pa, mayroon po akong isang bagay na natutunan.
Nung ako ay bata pa, ako ay madalas na mabuli at ang nais ko ay maghiganti, ngunit mayroong isang uncle na nangusap sa akin. Ang pangalan ay Wong. At itinuro niya sa akin ang bagay o kaya ay prinsipyo na ito. Tinuruan niya ako nung ako'y bata pa. Sabi ko hindi ko maunawaan ang konseptong iyon. Pagkatapos ay sinabi ng tito na ito, kung ang isang unggoy ay nasa isang puno at mayroong nagbabato ng niyog sa iyo, hayaan mo lamang iyon, di ba? Hindi mo naman babatuhin basta-basta ang niyog na iyon sa unggoy. Dahil kung tutusin, ikaw naman ay isang tao. Dumating sa pagkakataon na mayroong 10 mga bata ang sumubok na magbuli sa akin at ako ay hirap na hirap. Pinagtulungan nila ako. 10 sa kanila pinapalibutan ako at lais akong saktan. Ngunit hindi ako naghiganti. Kaya naman ng Diyos ay ginagamit po tayo sa mga pagkakataong ito. Noong ako ay bata pa, hindi ko naunawaan ang konseptong ito, ngunit ngayong ako'y malaki na, alam ko na ang Diyos ay totoo at ang Diyos ay nakatingin sa atin. Sa lahat ng mga paghihirap na ito, pinili ko na magpatawad at ginamit lamang ako ng Panginoon. At ito ang aking pagkakatawag bilang maharlikang pari. At ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng puno ng buhay sa akin. Kung kaya naman ito din ang pangitain na aking pinapasa sa bawat isa sa atin, maging isang tao na marunong magpatawad, maging kinatawan ng Diyos, na marunong tumugon sa Panginoon, maghintay sa Panginoon at maglingkod sa Kanya. Huwag sundin ang kaparaanan ni Haman. Dapat lamang po nating sundin ang Panginoon, gawin kung ano ang nais o kaya'y kalooban ng Diyos. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon. Ang Diyos ay totoo. Bandang huli si Haman ang naibitay sa bitayan at ang kaharian ng Diyos ang siyang naitaas. Atin pong purihin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtawag sa amin. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang magkaroon ng prayer walk. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amin pong isinusuot ang iyong banal na kalasag. Panginoon, pagpalain mo kami. At ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ikaw ang naghahari sa lahat ng mga sitwasyon at sa aming kapaligiran.
Atin pong ituon ang ating mga paningin sa Panginoon. Ang Diyos ang natatanging hari sa atin pong mga buhay. Siya ay patuloy na maghahari. Atin pong buksan ang ating mga bibig at atin pong purihin ang Panginoon. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ay nakaupo sa iyong trono at ikaw ang siyang naghahari sa lahat. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang aming katuwiran, ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang patuloy na lumalaban para sa amin pong mga digmaan. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Panginoon, niligtas mo ang aming pamilya, ang aming bansa, at patuloy naming itinataas ang iyong pangalan. Panginoon, sa ikit naming pagpupuri sa iyo, lalo kang nabubuhay sa amin pong kalagitnaan. Mga kapatid, tayo po ay tumulog sa Panginoon. Nang una tayong tumulog sa Panginoon, una tayong humarap sa Panginoon, maaaring nagtanong po tayo kung mayroon ba talagang Diyos sa atin pong mga buhay. Atin pong alalahanin kung paano tayo tinulungan ng Panginoon. Atin po siyang purihin, ating pasalamatan. Sa higit po nating pagpupuri at pasasalamat, magbabago din po ang ating espiritual na perspektibo.
Panginoon, maraming salamat sa iyong pagkakatakbo sa amin nang kami ay nasa mababang punto ng amin pong mabuhay. Itinaas mo kami kahit sa mababa naming punto, ginawa mo kaming puno ng buhay. Panginoon, pinupuri kita at pinapasalamatan. Nang nagsimula akong paniwalaan ka, alam ko na naroon ang iyong pag-ibig. Walang takot pagdating sa iyong pag-ibig. Pinagaling mo ako ayon sa pag-ibig. Nilayo mo ako sa kawalan ng direksyon at ako ay nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, maraming salamat dahil pinakita mo sa amin kung sino ka at kami nga ay nagkaroon ng espiritual na pamilya. At maaring tumating din sa pagkakataon na kami ay madalas na maapektuhan ng mga negatibong emosyon, negatibong pag-iisip. Ngunit sa pagkakataong ito, tayo po ay maupo, pumasok sa espiritu, diwa ng panalangin, at kung ikaw ay pinapaalalahanan ng banal na espiritu, kung ano ang negatibong kaisipan na meron ka, o kaya pagpipigil na mayroon ka, pagbibigay kritisismo na mayroon ka, at kahit sa pagharap ng mga masasama, maraming ikaw ay labis na naapektuhan, magkakaroon ng depresyon, ng takot, atin pong itaas ang ating mga tinig. At nang matanggal ang ganitong mga uri ng boses katulad ng siyang naghahari sa buhay ni Eheman. Maaring mayroon po sa atin, pakiramdam ninyo'y hindi patas ang pagtrato sa inyo sa iyong pinagtatrabahuan. Hindi ka ikinatutuwa kahit ng iyong boss. Siguro may mga nagsasabi dahil Kristiyano ka, dapat ka maging mapasensya, dapat mong maunawaan ang maraming mga bagay. At maaaring ikaw ay puno ng supresyon. Kung kayo po ito, inyo pong itaas ang inyong mga kamay. At manalangin sa Panginoon. Sabihin sa Kanya na kailangan po ninyong matanggal ang lahat ng ito. Maaaring ang iba ay mayroong sakit at karamdaman. At kayo ay puno din ng takot. Pakiramdam na matagal na kayong nananalangin, ngunit pakiramdam ninyo ay hindi po kayo pinapakinggan ng Panginoon. Kung kayo po ito, manalangin po tayo sa Panginoon. Ipanalangin na ayaw na ninyong manatili sa ganitong takot. Tayo po ay tumayo, mangusap sa Panginoon, mangusap sa Panginoong Jesus, at sabihin sa Kanya na kayo ay naniniwala sa Kanya. Ang lahat ng mga negatibong isip na ito ay dapat na mawala. Sabihin sa Panginoon na kailangang lisanin ang lahat ng ito. Lisanin ang mga negatibong kaisipan na ito. Sinasabi po ng Panginoon sa atin na Kanya nang tinanggal ang lahat ng gawa ng kaaway sa atin. Tayo po ay tumayo.
Naway tanggalin ng Diyos ang bawat pagdududa sa atin pong mga puso. Tanggalin ang galit. Panginoon, naway pakita mo ang iyong habag at biyaya. Panginoon, kami ay umaasa lamang sa iyo. Panginoon, kami ay umaasa sa iyong proteksyon. Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng balakid sa amin pong mga buhay. Panginoon, sa amin pong pag-asa lamang sa iyo ang lahat ng kadiliman. Ang lahat ng gawa ng kaaway ay dapat nawala. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong kalooban, ang iyong kaligtasan. Tulungan mo kami, O Diyos, na mas lumalim pa, maranasan ang iyong kaligtasan. Panginoon, akin pong ipinapanalangin ng bawat isang narito, online man o on-site, upang kami ay magkaroon ng maayos na koneksyon sa iyo. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa amin po mga buhay. Ang nais namin ay ang dumulog palalik lalo sa iyo. Ikaw ang buhay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. At ang nais namin ay ang magkaroon ng ugnayan, malalim na ugnayan sa iyo. Kami man ay nasa aming pinagtatrabahuan sa iglesia, tuwing nakikita po namin ang aming bansa, nakikita namin ang aming paligid, kami ay makikipag-ugnayan sa iyo, hihintayin ang iyong kalooban. Panginoon, bigyan mo kami ng pasensya, buksan ang amin pong mga mata. Bigyan mo kami ng espiritual na pangitain upang makita ang iyong kalooban. Ngayon, bilang kabahagi po ng iglesia, dapat po tayo manalangin. Dapat po nating iproklama kung paano ginamit ng Panginoon ang parehong kawasanan ng kaaway. Ito ay hindi nangyari dahil kumilos ang Panginoon. Anumang patibong na nais gawin ng kaaway ay hindi mapapangyari, bagkus ay magbibigay katagumpayan sa atin. Ngayon, tayo po ay manalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amin pong pinoproklama ang lahat ng mga ginagamit ng kaaway upang atakihin ang aming iglesia. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sila mismo ang haharap sa mga problemang ito. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kung sino man pong umaatake ayon sa kasamaan, ayon sa kayabangan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, amin pong pinoproklama. Sila ay hindi magwawagi. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sino mang umaatake sa pamilya ng nasa loob ng iglesyang ito ay makakaranas mismo ng kung ano mang problema na kanilang dinadala. Is this Panios, babe?
Panginoon, naway ang iyong puso ang labis na matias. 哎，那个车怎么办？那个车好像 Naway ang kaaway ay mawala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon tayo po ay tumayo. 或者问可是其实我们讲要减少时间，因为我很赶，就是其实11:9我放在车上是最timing 是太。主要他就有 half price 跟因为我们他先讲他过往是多少，如果是车子的话， 130，如果是车的话，台北 Express 的车的话，它这个一定比 Happy Express 便宜，因为连产业给我们的卡都比 Happy Express 便宜。Hallelujah! Dapat po nating purihin ang Panginoon. At paano po tayo magpupuri sa Panginoon? Gawin po natin ang signature pose na ito. Ang Diyos ay narito. At ang lahat ay nasa kamay ng Panginoon. Kahapon, nagkaroon ako ng 2-point shoot, 3-point shoot, at ang lahat ay nasa kamay ng Panginoon. Tayo po ay tumingin sa kalangitan sa Panginoon. Atin pong purihin ang Panginoon at gawin po natin ang signature pose na ito. Happy Express 我是2000，他现在给我们车上是4300。然后再加100分。1460哦，1460。就大家说 estimate 就是这样，有个的话是1.82。还有 tour guide，它是有 require 没有 tour guide 是不是？你问他应该是。Hallelujah! Diyos amang nasa langit, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Napakaraming kamanghamangang bagay o Diyos ang iyong ginawa sa amin pong mga buhay. Ang mga salita na iyong ibinigay po para sa amin ay mapapangyari. Ang lahat ay mangyayari. Kami po, o Diyos, ay handa na sumunod sa iyo. Buksan mo, O Diyos, ang aming espiritual na mga mata. Makikita po namin ang iyong pagkilos at ang iyong kalooban. Patuloy ka naming susundin. Kami ay makakapasok sa mas malalim na relasyon, ugnayan sa iyo. Ikaw ang aming Ama, Panginoong Hesus. Akin pong pinagpapala ang bawat kapatiran na narito. Naway ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy na maghari sa inyong mga buhay.
kayo ay kanyang itataas at kayo ay kanyang pagpapalain. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, tanggapin ang pagpapalang ito. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.